The government continues to roll out cash assistance for PUV drivers affected by rising fuel costs. For the latest, we have mobile journalist Evan Tarinque in Quezon City as well. Evan, sino ba yung mga nakatanggap na ngayon? Yes, Diego, Angela, sa likod ko, actually, nandito tayo sa may verification page nung pagkuha nung kanilang cash aid, no? Pero so far ngayong araw, no, ang target talaga mabigyan ngayon is yung ating mga PUJ drivers, no? Yung ibang mga nakausap nga natin, alas 5 pa lang ng umaga, nakapila nga para nga makakuha agad ng cash aid at para kahit paano naman daw, makabiyahe sila pagdating ng hapon hanggang sa mga oras na ito. Actually, no, Diego, Angela, mahaba yung pila. Pakita lang natin yung pila sa likuran, no? Lapit tayo dito, makikita natin. Andito pa yung pila ng ating mga PUJs. Ito, so paikot yan, papasok yan doon sa verification area at yung ilan dyan, talagang umaga pa lang, maaga pa lang, nakapila nga. No? So pagpasok nila dyan, dediretso sila sa verification area, dito yung validity area, kung saan malalaman kung yung pangalan mo ba nandito sa listahan. No? Kung hindi naman, Diego, Angela, pupunta sila doon sa may help desk ng DSWD kung saan naman mag-iwan sila ng kanilang mga papeles at magpapa-verify ng kanilang pangalan. No? Kasi kanina may mga nangyari pa rin na katulad nung before, may ilang mga drivers pa rin na hindi nakakuha ng kanilang mga ayuda dahil nga mali yung kanilang spelling sa pangalan, mali yung birthday na nakalagay doon sa kanilang listahan. No? So, hindi sila makakuha ng ayuda ngayon. Ang mangyayari, mag-iiwan sila ng corrections at ng kanilang mga IDs dito, photocopy ng kanilang mga ID, at inaasahan yan na pagdating ng Friday, meron na silang makukuhang ayuda dahil lalabas na sa listahan yung kanilang mga pangalan. Diego, Angela? And sa ngayon, wala naman tayo mga naitalang aberya katulad ng mga nakaraang mga araw na nagkaroon ng mga pagbibigay ng ayuda or cash assistance sa mga drivers. Yes, Angela, sa ngayon, no, open yung mga itong Quezon City Memorial Circle kung saan nabibigay ng cash aid dun sa mga tao. Before kasi, merong alphabetical order, no, na sinusunod. Kaya naman yung iba, nalilito kung anong araw ba sila pupunta. Ayon doon sa mga nating representative from DSWD, open na siya, no, wala ng alphabetical orders na kailangan isipin yung mga jeepney drivers. So, basta nasa listahan, pipila lang sila dito. Pag ma-validate, pa 5,000 nga na cash aid. No, all in all, mabilis lang naman daw sana yung proseso. Nagkakaroon lang ng ilang problema dun sa validity talaga nung kanilang mga pangalan at yung kanilang mga IDs na dala. No? Dahil hindi rin na-accept actually kahit yung mga non-pro na license. No, requirement kasi yan na dapat professional license yung kanilang may papakita dito. Diego, Angela. Okay, what else are we going to be expecting today dyan? Ano? Dapat ba today, kumbaga, tapos, kailan matatapos yung yung pinakabigayan ng cash assistance pala, Evan? Angela, as of this last day na to, dapat no mga cash assistance sa mga hindi nakakuha for PUJs. No? Dahil bukas naman is yung mga for TNVS drivers naman at yung mga riders. No? So nakahiwalay pa rin sila ngayon and expected nga ngayong araw ipapalo daw sa around 8,000 na mga drivers, PUJ drivers yung makakakuha yung cash assistance. At simula nga 7 a.m. Open na sila. No? So 7 a.m. umiikot na, umarangkada na yung pagbibigay ng cash assistance hanggang daw merong mga dumarating, mag-offer pa rin naman daw sila ng kanilang service. So, expected na, usually kasi, before, around 11 to 12 noon, tapos na. Yun, wala na masyadong pila. Pero ngayon, mukhang lalagpas yan dahil mayroon nga mahaba pa yung pila doon, papasok sa validation area. So, expected natin na baka by afternoon, at kung may darating pa, tuloy-tuloy pa rin naman yung kanilang pamimigay ng ayuda. Evan, last na, before we let you go, may mga nakausap ka ba na mga nakapila dyan today? At ano yung kanilang mga hinaing? Ano yung kanilang mga nararamdaman habang sila ay, of course, ay nakapila dyan para sa kanilang cash assistance? Alam mo, Angela, doon sa kanilang mga nakausap natin na hindi makakatanggap ngayong araw, talagang medyo nadismaya sila. No, dahil pangilang balik na raw nila dito, pero pangatlong balik na nila, pero hindi pa rin daw sila makakakuha ng kanilang cash assistance. No, usually kasi nagkakaroon
ng kaguluhan doon sa kanilang spelling doon sa mga pangalan, no? Kahit one letter lang 'yan, hindi yan i-a-accept, no? So hindi before kasi itong mga nagkakaroon ng invalid na pangalan dahil nga mali yung spelling, mali yung birthday, binibigyan ng certificate of oneness. So within the day, maayos nila ito at makakakuha rin sila ng kanilang cash assistance. Pero so far sa ngayon, no, yan yung hindi natin nakikita dito sa loob ng Quezon City Memorial Circle ngayon, yung lamesa for certificate of oneness. Kaya ang mangyayari, talagang babalik pa sila on Friday para magbaka sakali ulit na nasa listahan na yung kanilang mga pangalan. Kaya naman yung ilan na nakausap natin talagang dismayado at nasayang daw yung kanilang pagpunta ngayong araw. And yung iba naman, talagang kinausap natin, ano ba diskarte natin sir pagkatapos niyan? Di ba biyahe na lang daw sila dahil kahit paano hindi man daw sila nakabiyahe ng umaga, pagdating naman daw ng tanghali at hapon, makabiyahe sila at may uwi pa rin sila sa kanilang mga pamilya. Diego Angela. Alright, maraming salamat, mobile journalist Evan Tarique.